Kumusta mga bata? Andito na naman si Teacher Ann, handang magturo upang kayo ay matuto. Ang ating pag-aaralan ngayong araw ay Mother Tongue. Quarter 1, Week 6. At ang paksang aralin para sa araw na ito ay tungkol sa makasunod sa mga letra at masabi ang nararamdaman tungkol sa nabasang kwento. Pagkatapos ng araling ito, inaasahan na ikaw ay makasunod sa mga letra simula kaliwa papuntang kanan. Masabi ang mga pangunahing pangangailangan at masabi ang nararamdaman tungkol sa nabasang kwento. Pero bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, syempre, balik-aral muna tayo. Titingnan ko kung kayo ba ay may naalala pa sa ating nakaraang aralin. Ang gagawin nyo po ay isulat ang nawawalang una o huling pantig ng pangalan ng bawat larawan. Ang unang larawan ay tabo. Nawawala po ang huling pantig. Ano kaya yung huling pantig na yun? Sunod naman ay mesa. Ang nawawalang pantig ay ang nasa unahan. Pangatlo ay ang pito. Ang nawawalang pantig ay ang nasa hulihan. Pang-apat ay ang isda. Ang nawawalang pantig ay ang nasa hulihan pa rin. At sa panglima naman ay pangalan ng lapis. Ang nawawalang pantig ay ang nasa unahan. Ano kaya yun? Isulat mo ngayon ang nawawalang una o huling pantig. Mga bata, oras na para iwasto ang inyong mga sagot. Tara, sagutan na natin. Ang nawawalang huling pantig sa pangalan ng tasa ay sa. Ang nawawalang unang pantig sa pangalan ng mesa ay me. Ang nawawalang huling pantig sa pangalan ng pito ay to. Ang nawawalang huling pantig sa pangalan ng isda ay da. At para naman sa nawawalang unang pantig sa pangalan ng lapis, ito ay la. Mga bata, kumusta ang inyong mga sagot? Winasto nyo ba ito ng may katapatan? Very good! Bigyan ninyo ngayon ng 5 thumbs up ang inyong sarili dahil sa ipinakita ninyong husay. Yehey! Ngayon ay dadako na tayo para sa ating bagong aralin. Tingnan ang larawan sa ibaba. Bigkasin ang unang titik ng bawat salita. Ang salitang bahay ay nagsisimula sa titik B, tunog B. Ang salitang bus ay nagsisimula sa titik B, tunog B. Ang salitang bawang ay nagsisimula pa rin sa titik B, tunog B. At sa panghuling salita, ito ay butas. Ang salitang butas ay nagsisimula sa titik B, tunog B. May pagkakapareho ba ang mga unang titik ng bawat salita? Tama, ito ay parehas na nagsisimula sa titik B, tunog B. Kapag binabasa natin ang salitang bahay, bus, bawang, at butas, binabasa natin ang mga salitang ito simula sa kaliwa papunta sa kanan. Tandaan, anuman yung ating binabasa, lagi po tayong magsisimula sa kaliwa papuntang kanan. Basahin naman natin ang iba pang mga salita. Tandaan na kapag tayo ay nagbabasa, magsisimula tayo sa kaliwa papunta sa kanan. Sando, mais, atis, bahay, salawal, at itlog. Ang galing nyo namang magbasa, mga bata.
Ang mga nabasa ninyong mga salita kanina gaya ng sando, salawal, bahay, mais, atis, at itlog ay ilan lamang sa mga pangunahing pangangailangan nating mga tao para mabuhay. Ang sando at salawal ay kumakatawan sa mga damit at kasuotan na kailangan nating mga tao. Ang bahay o tirahan naman ang siyang nagsisilbing proteksyon natin laban sa anumang uri ng panahon gaya ng tag-araw o tag-ulan. At ang atis, mais at itlog ay ilan lamang sa mga pagkain na siyang kailangan nating mga tao upang tayo ay mabuhay. Mahalaga ang mga ito kaya dapat tayong magpasalamat dahil ito ay ibinibigay sa atin ng ating mga magulang. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, basahin ang kwento. Kopyahin sa sagutang papel ang mga pangungusap na may salungguhit. Sabihin kung ano ang nararamdaman mo sa mga salitang ito. Ang pamagat ng kwento ay ang mga pasalubong ni Nanay Presi. Sulat ito ni Binibining Lea Bernadette P. De Leon. Tuwang-tuwa ako dahil araw na naman ang Sabado. Pupunta na naman si Nanay Presi sa palengke upang bumili ng gulay at prutas. Maagap siyang gumising para ipaghanda ako ng pagkain. Matapos kaming makapag-almusal, ay agad niyang kinuha ang kanyang bayong upang magtungo sa palengke. Christine, ano ang nais mong pasalubong pagbalik ko? Malambing na tanong ni Nanay sa akin. Kahit po wala na lang, Nanay, Presi, salamat po. Wika ko. Habang wala si Nanay, ay naisip kong magbasa ng aking mga leksyon sa paaralan. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ha! Ang lakas ng ulan! Kaya naman, agad kong isinilong ang alaga naming kambing. Dumating si Nanay na napakaraming dala-dala. Kaya naman, agad ko siyang sinalubong at binitbit ang bayong. Anak, napakasipag mo naman. Isinilong mo na pala ang ating kambing. Wika ni Nanay Presi. Opo, Nanay. Bigla po kasing bumuhos ang malakas na ulan. Tugon ko. Anak, halika. Ibinili kita ng paborito mong ubas at ube. Wika ni Nanay. Marami pong salamat, Nanay. Paborito ko ang lahat ng ito. Pasasalamat ko sa kanya. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Sino sa inyo ang kagaya ni Christine? Ay, ang galing naman! Tularan ninyo si Christine dahil siya isang napakabait at napakasipag na bata. Mga bata, nagustuhan niyo ba ang kwento? Naranasan niyo na bang tumanggap ng pasalubong mula kay nanay at tatay? Ano ang sinasabi ninyo kapag kayo ay binibigyan ng pasalubong? Tama, dapat ay marunong kayong magsabi ng salamat po. Ano kaya ang nararamdaman ng tauhan sa kwento habang sinasabi ang mga pangungusap na may salungguhit? Ang pangungusap na may salungguhit ay, Christine, ano ang nais mong pasalubong pagbalik ko? Sa palagay nyo, ano kaya ang nararamdaman na nagsasalita? Tama! Siya ay masaya. Sunod ay, ha! Ang lakas ng ulan! Ano kaya ang nararamdaman na nagsasalita? Tama! Siya ay maaaring nagulat o nabigla. Sunod ay, anak, napakasipag mo naman. Ang nararamdaman na nagsasalita ay, very good. Siya ay natutuwa o masaya. At sa panghuling pangungusap,
ito naman ang kanyang sinasabi. Marami pong salamat, Nanay. Paborito ko ang lahat ng ito. Sa palagay ninyo, ang nagsasalita ay? Tama, siya ay masaya. Dadako naman tayo ngayon sa gawain sa pagkatuto bilang 2. Punuan ang patlang gamit ang salitang nasa loob ng kahon. Iguhit ito pagkatapos mabuo ang pangungusap. Basahin muna natin ang mga salita na nasa loob ng kahon. Naligo, prutas, gulay, sabon, walis, at bunot. Diyan kayo pipili ng inyong magiging sagot sa mga salita na nasa loob ng kahon. Bilang 1, tuwing Sabado, oras ng pamamalengke sa aming bayan, ang aking nanay ay palaging bumibili ng blank at blank upang aming makain. Bilang 2, pagkatapos naming kumain ng almusal, ako ay blank para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Bilang 3, ang aming ginagawa sa hapon tuwing walang pasok ay maglinis ng bahay gamit ang blank at blank. Oras na para iwasto ang inyong mga gawa. Huwag kalimutang iwasto ito ng may katapatan. Bilang 1, tuwing Sabado, oras ng pamamalengke sa aming bayan, ang aking nanay ay palaging bumibili ng prutas at gulay upang aming makain. Pagkatapos naming kumain ng almusal, ako ay naligo para mapanatili ang kalinisan ng katawan. At bilang 3, ang aming ginagawa sa hapon tuwing walang pasok ay maglinis ng bahay gamit ang walis at bunot. Kumusta ang inyong sagot? Nakuha niyo ba lahat ng tama? Magaling! Ngayon ay gawin niyo naman ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Isulat kung ano ang nararamdaman mo habang ginagawa at sinusunod mo ang mga hakbang sa bawat gawain. Piliin sa ibaba ang mga damdaming ito. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang dito na lang at hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!